So another day, another vlog na naman nga mga ka-hustling. So dumating na nga ngayong araw yung in-order natin sa Shopee para mapalitan natin yung bearing itong si Honda Beat natin, kasi yung isang crankcase bearing niya is medyo may nararamdaman ako, medyo may alog-alog na. So ito, dumating na yung in-order natin. So ngayong araw, babaklasin natin siya para mapalitan natin, no? So ihahanda ko lang yung mga gagamitin natin para sa DIY na gagawin natin, no? So kita-kits tayo ulit. So let's go. Ito nga pala yung mga gagamitin natin para sa pangtanggal natin dito sa crankcase natin. So pasensya na kayo, medyo madumi kasi hindi pa natin siya nililinis. Para isang linisan na lang talaga pagka okay na yung lahat. So ito yung mga gagamitin natin, yung itong wrench na to. Ito. Tapos yung set natin, yung tools natin. Yan. Kasi hindi na to yung stock niya, hindi na to yung stock nito. Kumbaga naka-allen wrench na siya. So ito yung gagamitin natin. Yan. Yung gagamitin natin. Tapos gagamitin lang natin siya ng ito. Itong ano na to. Left and right na to. Tapos itong para pangtanggal ng pin. Pantanggal ng pin niya. Yan. Ito pangtanggal ng pin, bago matanggal kasi may pin pa yon, yung para sa ano, sa pinaka bearing niya. Tapos bago natin mahila yon. Tapos ang pinakamahalaga rito mga ka-hustling, etong tinatawag nilang bearing puller na to. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Yan. So meron siya dito, pakita ko sa inyo kung ano yung laman nito. Meron siyang mga set. So may kompleto siya sa, ay hindi, nandito pala sa kabila. Ayan. So ito yung pinakamahalaga rito mga ka-hustling, yung tatanggalin natin para matanggal natin yung bearing nang hindi na tayo gumagamit ng mga carton method kasi feeling ko masisira lang yung ano natin, crankcase natin. Pero wala namang problema, depende sa diskarte. Ayan. So ito ata yung pinaka bearing nun, ito or ito, hindi ko lang alam dito. Ayan. Yan yung mga set yan. So meron nito, mura lang to. Pag bibilin mo siya sa Shopee, meron kang makukuha nito. Siguro mga nasa 300 plus lang yung kuha ko nito sa Shopee. 300 plus lang to. So itatabi muna natin to, tapos tsaka natin siya babaklasin. Kaya let's go. So ito na pala yung gagamitin natin. Itong 1/4 size na Allen wrench na to. Tapos lalagyan natin siya ng extension. Ayan. Gawin natin. Baklasin muna natin lahat. Set aside muna. So, ayun. So, natanggal na natin siya. Ito yung papalitan natin, yung sinasabi siya yung crankcase bearing. Ito yung papalitan natin. Ayan. Kasi meron na siyang, ayan, ang tigas na niya, oh. Tigas na niya ikutin. Kumbaga, hindi na siya naglalaro rito sa pinaka-bearing natin. So, huwag tayong basahan. Hindi na siya naglalaro. So, papalitan natin siya nito. Yun. So, ito na yung ipapalit natin. Oh, legit to. Legit ba to? Yan, ito. Ito ipapalit natin na bearing dito sa luma nating bearing crankcase. Ayan. Ayan. Tanggalan natin siya. Ayan. Ito. Tanggalan natin yung lock. Sunod naman natin yung
So gagamitin na natin yung puller natin. Ito. Napaka-basic lang nito mga paps. Ito, yung pinakagagamitin natin yung pinakamaliit na size. Tapos, panulak natin is yung malaki. Para sakto siya dito. Yan, sakto siya dito. So, gagamitin natin ito. Itong pinakamaliit. Tapos ilalagay natin ito dyan. Makita ba? Ayan. Yan. So, ang gagawin natin ito. Papasok natin dito. Itong pinaka-tip nito. Itong pinaka-tip nito, ipapasok natin dito sa butas ng ano. Tapos sisigipan natin. Ayan. Unahin muna natin yan. Sigipan muna natin siya hanggang sa sumikip siya. Na sumikip, na sumikip, na sumikip. Ayan. Kuha tayo ng pang-higpit. Ito. Tapos vice grip. Tapos vice grip. Ayan. So masigip na siya ngayon. Masigip na siya. Sunod natin, ipapasok natin to. Ayan. So yung pinaka-edges na ito, doon natin siya kukunin. Ayan, yan. Tapos ilagay natin tong pinaka, ayan, washer, tapos yung tornilyo. So ngayon, ang mangyayari na ito, ang magiging ano niya rito is iikot lang yung tornilyo hanggang sa lumabas. Lang guys, sapin tayo. So iusog muna natin to dito. Ayan. Sapin na natin at hindi siya masyadong. Ayan. Ayan. Kita nyo yan guys. Ayan o, yung tornilyo niya sa loob umiikot, diba? Ayan. Yun yung ihilahin natin ngayon. So kailangan natin siyang isagad. Ito ba yun? Oo, tama. Ayan. Ayan. Ilalagay natin to sa pinakailalim. Kasi nga, yung pinakaano natin is saktuhan lang dun sa ano. Ayan. So ganyan ang gagawin natin. Para umangat lang yung pinaka-bearing. Tapos tatanggalin na natin siya. Tapos hanap kayo ng isang parang pin lang na pwede nyong ilusot dito sa butas na to. Dito. Ayan. Para pag pihit nyo, kukontrahin siya ng isa nyong tools. Kukontrahin siya ng isa nyong tools. Nasaan na naman yung tools na yon? Hindi, ito na lang. Hindi ko makita eh. Ito. Kukontrahin mo siya rito. Habang ito sumisikip, ito lumuluwag. Hihilahin niya pataas. So nagigets nyo yun? Yan. Higpitan muna natin. Para magpantay lang siya. Yan. So okay na siya. Ito. Pihitin natin ito dito. Yan. Habang pababa siya, pababa naman yung bearing doon. Pahila naman yung bearing pataas. Ayun na. Tanggal na. So natanggal na muna natin yung isang washer. May washer nga pala to. Sablay. May washer pa pala to guys. Kamuwati talaga. May washer pa pala yun. Buta, nakalimutan ko. Tanggal pa. So meron pa pala siyang washer. So kailangan pala natin, ito na. Susunod na sa kanya. Ito. Hindi, ito na. Ito pala kailangan natin. Yung pangatlo. Yung number. Basta number 3. Hindi ko alam. Ayan.
Tapos ilulusot natin siya dito. Sablay. May washer pa pala nga pala yun pag mga Honda Beat. May washer sila, parang meron silang may brush washer. Ayan o. Kamote. Kalimutan nga. So same procedure pa rin, ganun pa rin. Yan, hanap lang tayo ng isang ganito. So, ipipitan natin ganito. Yan. So, pipihinin natin siya. Hanggang sa umangat ng umangat yung bearing doon. Yan. So, nakaangat na yan guys. Hindi na tayo mahirapang magano. No, hindi na tayo mahihirapan ng mga tawag nito, yung tissue method eh. Masisira kasi yung ano natin noon pag pinupukpok natin. So malapit na siyang matanggal. Actually tanggal na nga siya eh. Ayan. Kita nyo yun, tanggal na kaagad siya. Konti na lang. So ang gagawin natin, ito na lang isa, try natin dito. Alam ko pasok na yan eh. Mag-aalangan kasi ako dito eh, baka masira eh. Yun. So guys, nakuha na natin siya. Ito no, parang kahirap-hirap. Natanggal na natin. Ayun yung magiging itsura niya sa likod, sa loob. Ayan. Ayan, malinis siya. So gagawin natin, tanggalin muna natin yung mga grasa. Kasi baka may mga natirang ano dyan eh, mga dumi. So na ipapalit natin. Ang number nga pala nito si 6002RS. O yung RS ata, feeling ko rubber seal yun, parang ganon. So lalagyan muna natin siya ng konting grasa para hindi siya yung magkaroon ng friction sa loob. Kasi ang grasa nito is ano lang eh, default gano'n lang ng grasa nito. Lalagyan natin siya bago natin siya ikabit. So itong gamit natin, itong high temp na to, high temp grease. So bubuksan lang natin siya, hanap lang tayo ng matalas na bagay. Hanap lang tayo ng matalas na bagay, tapos ilalagay lang natin. Saka natin siya ikakabit. Ganun lang ulit, ilalagay lang natin siya. Lalak lang natin siya ng ganun. Diba? Wala na. Sa pagkabit naman nito, gagamit lang tayo ngayon ng rubber mallet, no? Ayan. So dito nakaharap yan. Yan. Paabutin lang natin siya doon hanggang sa pinakalock niya para makalusot na siya doon.
Kasi may lock yan eh. Di ba yung kagaya kanina yung lock, lagayan ng lock? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Yung lagayan ng lock niya, yung paglalagyan natin ng pin lock, ito, yung lock pin niya, yun yung doon natin ilalagay yun. Uy, shit. Ayan. So, konti pa. Kasi kita ko pa yung ano eh. Konting ano pa. Konting lock pa. Hindi pa tayo nakakasagad doon sa pinakadulo. So, kailangan natin medyo maliit-liit sana. Ito. Yun. So nakita niyo yung pinaka-lock niya, lagayan ng lock. Pwede na nating ilagay yung ano, yung lock pin niya. Sa paglalagay din ng lock pin, parehas lang din naman. Babalik nyo lang din siya. Hahanapin nyo yung pinakadulo. Yan, tapos pipihitin nyo lang to. Kumbaga, baliktad kasi to eh. Baliktad yung lock pin natin eh. Pabuka. Yung ano natin, pabaliktad eh. Yan. So yun, okay na siya. Yun na. Ganun lang kasimple pagkakapit ng bearing. Yun lang. Tapos okay na siya. Yun na. Meron na tayo ulit lock ano. Ramos pa. Ramos, bakit may daanan ko na? Ayan. So, isasagad lang natin tong mga to. Yan, nasa loob na pala siya. Okay na pala yun. So, ikakabit na lang natin. So, hanggang dito na lang guys. Kasi, ito lang naman yung pinaka-vlog natin. So, naikabit na natin tong bearing natin. Yung bago nating gearbox washer. Bearing. Kasama yung washer niya. So, maraming salamat guys. At sana may natutunan kayo sa bago nating vlog. It's your boy, Gabs Ventures. Maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa atin. Simula nung una, since day 1 hanggang ngayon, at nandito pa rin kayo nanonood sa akin. Maraming salamat. It's your boy Gabs Venture. Peace out.